Ang buhay ay hindi kailanman isang tuwid na landas. Ang mga relasyon at mga taong ating pinagkakatiwalaan at pinahahalagahan ay maaaring magbago ng hindi inaasahan, na iniiwan tayong nagugulat, nalalito at kung minsan ay nabibigo. Ang isang matalik na kaibigan ay maaaring maging isang estranghero. Ang isang kasama ay maaaring biglang mawala sa tamang landas. Ngunit sa mga sandaling ito, ang mahalaga ay hindi ang ginagawa ng iba, kundi kung paano tayo tumugon sa mga pagbabagong ito. Itinuro sa atin ng pilosopiyang Stoic ang isang mahalagang aral: ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Sa isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan, ang tanging paraan upang makaligtas at manatiling tapat sa ating sarili ay matutong umasa sa sariling lakas at ihanda ang sarili para sa mga hamong ibabato ng buhay. Hindi sinasabi ng Stoicism na itanggi natin ang ating emosyon o takasan ang realidad, kundi tanggapin at kontrolin ang mga ito upang hindi nila tayo mapangibabawan. Isipin mong isang araw ay maaari kang humarap sa biglaang pagbabago mula sa mga taong nasa paligid mo. Maaring hindi na sila ang mga taong dating kilala mo. Hindi na sila ang mga pinagkakatiwalaan mo noon. Kung hindi ka handa, kung hindi mo natutunang harapin ang pag-iisa, madali kang matatalo ng kalungkutan at pagkadismaya. Ngunit kung mananatili kang matatag, kung yayakapin mo ang mga prinsipyong Stoic, kahit na kailangan mong maglakad ng mag-isa, mananatili kang matibay at buo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 gawin ng isang Stoic na makatutulong hindi lamang upang makaligtas, kundi upang umunlad, kahit sa gitna ng mga hindi inaasahang pagbabago sa buhay. Maging handa sa pamumuhay ng malaya, matatag, at hindi naapektuhan ang kilos ng iba. Sapagkat tanging sa oras na makamit natin ang ganap na pagkontrol sa sarili, maaari nating harapin ang anumang hamon, mag-isa man o anuman ang sitwasyon. Unang tanong, paano ka tutugon kapag biglang nagbago ang isang relasyon? Hahayaan mo bang sirain ng pagbabagong iyon ang iyong tiwala at pag-asa? O hahanapin mo ang paraan upang manatiling matatag at magpatuloy? Tiyak na bawat isa sa atin ay naranasan na ang pakiramdam ng pagiging iniwan kapag ang isang taong pinagkakatiwalaan mo ay basta na lang lumayo, na para bang may iniwang puwang na hindi agad mapupunan. Ngunit sa mga hamong ito, ang kabutihang loob, isang pangunahing haligi ng pilosopiyang Stoic, ang nagsisilbing ilaw sa ating daraanan. Ang kabutihang loob ay isang katangiang hindi kayang baguhin ng kilos o pagbabago ng ibang tao. Itinuturo ng Stoicism na gaano man magbago ang mga bagay sa ating paligid, maaari pa rin tayong magkaroon ng panloob na kapayapaan at katatagan kung mananatili tayong tapat sa ating mga pagpapahalaga. Sa gitna ng problema sa isang relasyon, itanong natin sa ating sarili, maaari ko bang tingnan ang pagbabagong ito mula sa ibang perspektiba? Kaya ko bang tanggapin na may karapatan ang bawat isa na magbago at hindi ko iyon kontrolado? Ang mga simpleng tanong na ito ay may malalim na kahulugan. Kung matututuhan nating tanggapin ang pagbabago bilang isang likas na bahagi ng buhay, hindi na tayo magugulat o masasaktan kapag ito'y dumating. Malalaman natin kung paano panatilihin ang ating kabutihang loob at hindi hayaan na ang mga panlabas na pagbabago ay sirain ang tiwala natin sa ating sarili. Isang halimbawa nito mula sa tunay na buhay ay si Nelson Mandela, isang taong humarap sa matinding pagsubok at nakakulong sa loob ng 27 taon. Hindi niya hinayaang sirain ng sakit at pagbabago sa kanyang mga relasyon ang kanyang mga pinaninindigan. Pagkalaya niya, sa halip na maghiganti sa mga umapi sa kanya, pinili niyang maghilom at itaguyod ang kapayapaan sa South Africa. Kumilos siya ng may katahimikan, pagtitimpi
at kapatawaran, mga pangunahing birtud ng Stoicism. Ang kabutihang loob ay hindi isang bagay na maaaring alisin ng anumang sitwasyon. Ito ang lakas na nananatili sa ating puso kahit ano pa ang mangyari sa labas. Kapag pinanghahawakan natin ang kabutihang loob sa oras ng kagipitan, tayo mismo ang magpapasya kung ang isang pagsubok ay magiging balakid o magiging daan tungo sa pag-unlad. Maaari tayong matuto mula sa mga pagbabagong ito at sa mga hirap na dinaranas. Sa halip na hayaang sirain tayo ng mga ito, gamitin natin sila upang palakasin ang tiwala natin sa sarili at sa mga mabubuting pagpapahalagang ating sinusunod. Sa huli, sa mga sandaling tayo'y sinusubok, alalahanin natin ang mga salita ni Jesus. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Ito ang pinakamatibay na patunay ng kabutihang loob dahil hindi lamang ito tumutulong upang mapagtagumpayan natin ang hirap, kundi itinatataas din ito ang moral na halaga ng bawat isa tulad ng itinuro ni Jesus. Sa harap ng pagbabago, sa halip na tumugon ng negatibo, maaari nating piliing magmahal, magpatawad at gumawa ng mabuti. Sa ganitong mga pagkakataong mahirap, ang kabutihang loob ang magiging liwanag na gagabay sa atin sa dilim. Kaya, kaya mo bang pangibabawan ang iyong emosyon at panatilihin ang kabutihang loob kapag nagbago ang mga relasyon? Ang sagot ay makikita lamang sa iyong mga iniisip at kilos. Ang kabutihang loob ay hindi lamang binibigkas, kundi isinasabuhay sa bawat tugon mo sa bawat hamon. Kapag pinanghawakan mo ito ng buong puso, hindi mo kailanman mararamdaman ang pag-iisa. Anumang pagbabago pa ang harapin ng iyong buhay. Dalawang paunlarin ang sarili sa pamamagitan ng pagkatuto. Kapag biglang nagbago ang lahat sa ating paligid, kapag ang mga relasyong dati matatag ay bigla na lamang bumagsak, maaring maramdaman nating para tayong nawawala sa isang walang katapusang dagat na walang kahit anong masasandalan. Ngunit sa halip na malunod sa kalungkutan o iwasan ang pagbabago, iniaalok ng pilosopiyang Stoic ang isang matatag na alternatibo. Ituon ang pansin sa pagpapaunlad ng sarili sa pamamagitan ng pagkatuto. Sa harap ng mga hamon, ang proseso ng pag-aaral at pagpapaunlad ng sarili ang magsisilbing matibay na pundasyon na maaari nating tayuan, hindi ang paghanap ng ginhawa mula sa labas o pagdepende sa iba. Tanging sa pagkilala ng tunay na pag-unlad ay nagmumula sa mahihirap na sandali. Maaari tayong ganap na makatawid sa mga balakid ng hindi natitinag. Ang pilosopong si Epictetus, na dating alipin bago naging tanyag na Stoic, ay minsang nagsabi, mayroon tayong dalawang tainga at isang bibig upang mas makinig tayo kaysa magsalita. Ang aral na ito ay hindi lamang payo tungkol sa komunikasyon, kundi isang malalim na paalala ukol sa kahalagahan ng pakikinig at pagkatuto. Kapag binago tayo ng buhay at inilalagay sa mahirap na kalagayan, sa halip na sisihin o magpaliwanag, maaari tayong matutong makinig sa mga aral ng mismong pagbabago sa mga taong nasa paligid natin at higit sa lahat sa sarili nating kalooban. Ang tanong, kaya ba nating gawing oportunidad ang bawat pagbabago, bawat pagsubok upang matuto at lumago? Ito ang lakas na iniaalok sa atin ng Stoicism. Sa halip na magreklamo, gamitin natin ang bawat hamon bilang hakbang sa personal na pag-unlad. Isang kahangahangang halimbawa mula sa kasaysayan ay si Thomas Edison, na hinarap ang libo-libong pagkabigo bago niya naimbento ang electric light bulb. Bagamat hindi niya nabago ang mga nabigong eksperimento, hindi siya kailanman nagpatalo. Sa halip, tinuring niya ang bawat pagkabigo bilang mahalagang aral. Minsan niyang sinabi, hindi ako nabigo.
Nakakita lang ako ng 10,000 paraan na hindi gumagana. Ang kanyang tiyaga at kakayahang matuto mula sa kabiguan ang nagtulak sa kanya upang makalikha ng mga imbensyong nagpabago sa mundo. Hindi lang ito para sa mga imbentor, para rin ito sa ating lahat. Kapag nagbago ang mga relasyon at tayo'y nakaramdam ng pag-iisa, sa halip na malugmok sa negatibong emosyon, maaari nating gawin ang ginawa ni Edison, gawing pagkakataon ang bawat hamon upang matuto at paghusayin ang sarili. Pinatutunayan din ito ng turo ni Jesus ng kanyang sabihin, ang taong matalino ay nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang pananampalataya at dedikasyon sa pagkatuto ay hindi lamang nagpapatatag sa atin sa gitna ng krisis, kundi bumubuo rin ng matibay na pundasyon para sa ating buhay. Ang pagkatuto ay hindi lamang tungkol sa pagbabasa o pagkuha ng kaalaman mula sa iba. Ito rin ay ang pagiging bukas sa sariling pagkaunawa, ang kakayahang kumuha ng aral sa bawat karanasan mula sa mga taong nakakasalamuha natin at higit sa lahat mula sa sarili nating pagkakamali. Kapag nagbago ang mga relasyon at pakiramdam natin, ay nawalan tayo ng sandigan, ang pagpapaunlad ng sarili sa pamamagitan ng pagkatuto, ang magiging matibay na pundasyon upang muling itayo ang ating buhay. Sa pagkatuto, hindi lamang tayo lumalawak sa isipan, kundi hinuhubog din tayo sa pagiging matiisin, mapagpakumbaba at mahabagin, mga birtud na mahalaga sa ating paglalakbay sa gitna ng mga hamon sa buhay, lalo na sa harap ng biglaang pagbabago. Ang katotohanan ay ang mga taong palaging naghahanap ng pagkakataong matuto at magpakahusay ay mas handang harapin ang mga pagsubok dahil nauunawaan nilang ang bawat hamon ay isang mahalagang aral. Isipin mo ang mga matagumpay na taong hinahangaan mo. Maaring may angking talino sila, ngunit higit sa lahat, marunong silang matuto at magbago ayon sa bawat sitwasyon. Mamuhay para sa kapakanan ng komunidad. Kapag nagbago ang mga relasyon sa ating buhay, kapag nilamon tayo ng pakiramdam ng pag-iisa at ang mga taong minsang mahalaga sa atin ay wala na sa ating tabi, kaya ba nating kilalanin ang isang mahalagang katotohanan? Ang kaligayahan ay hindi lamang nagmumula sa kung anong mayroon tayo, kundi pati sa kung paano tayo nakakatulong sa komunidad at sa mga taong nasa paligid natin. Ang pilosopiyang Stoic ay hindi lamang nagtuturo ng pagkakaroon ng disiplina sa sarili at kontrol sa damdamin, kundi binibigyang diin din ang kahalagahan ng pamumuhay para sa kabutihang panlahat, isang aspeto na maaaring makatulong sa atin upang malampasan ang lungkot ng pagkawala at muling matuklasan ang saysay ng ating buhay. Si Marcus Aurelius, isa sa mga dakilang pilosopong Stoic, ay sumulat sa kanyang Meditations, ang hindi mabuti para sa buong pugad ay hindi rin maaring maging mabuti para sa isang bubuyog. Ang pahayag na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kahalagahan ng individual sa loob ng komunidad, kundi pinapakita rin ang ugnayan at pag-asa ng isa't isa. Kapag namuhay tayo para sa kapakanan ng nakararami, hindi lamang tayo nagbibigay sa kabutihang panlahat, nagtatayo rin tayo ng mas malalim na kahulugan para sa ating sarili. Ang pakiramdam na tayo'y bahagi ng isang mas malawak na layunin, ng isang koneksyon sa mga taong nasa paligid natin, ay makatutulong upang manatili tayong matatag sa oras ng pagsubok. Kaya kapag nagbago ang personal nating mga ugnayan at tila iniwan na tayo ng mga mahal natin sa buhay, paano natin muling makakamit ang balanse? Isa sa mga sagot mula sa Stoic philosophy ay ito: hanapin ang kapayapaan sa pagtulong sa iba, mamuhay para sa kapakanan ng komunidad. Ang koneksyon sa komunidad ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng maraming kaibigan. Ito'y tungkol sa paggawa ng makabuluhang bagay para sa lipunan at sa mga taong nasa paligid mo, anuman ang sitwasyon.
Hindi nito sinasabi na isakripisyo mo ang iyong sarili, kundi kilalanin mo na mas nagkakaroon ng saysay ang iyong buhay kapag may naiaambag ka para sa ikabubuti ng nakararami. Isang makabagbag damdaming halimbawa ng pamumuhay para sa komunidad ay si Malala Yousafzai, isang batang Pakistani na hindi lamang lumaban para sa kanyang sariling karapatan, kundi para rin sa karapatang makapag-aral ng milyon-milyong batang babae sa buong mundo. Sa kabila ng panganib at banta sa kanyang buhay, pinili niyang ipaglaban ang edukasyon, sabay sabing, ang isang bata, isang guro, isang libro at isang panulat ay maaaring magbago ng mundo. Hindi siya namuhay para sa sarili lamang. Namuhay siya para sa mas mataas na layunin, para sa komunidad, para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, ang kanyang ambag sa kabutihang panlahat ang nagbigay sa kanya ng lakas at lalim ng layunin. Makakakita rin tayo ng patunay sa maliliit na bagay na ginagawa natin sa araw-araw para mapabuti ang ating komunidad. Isang malapit sa karanasan ng marami ay ang pagboboluntaryo. Bagamat para sa ilan ay simpleng gawain lang ito, sa katotohanan, ito ay bahagi ng isang makabuluhang siklo. Ang mga taong tumutulong sa mahihirap, kumakalinga sa mga ulila o nagbibigay tulong sa panahon ng sakuna ay hindi lamang nagbibigay pag-asa sa nangangailangan, nakakatanggap din sila ng kapayapaan at kaligayahan sa kanilang puso. Ito ang gawain ng pagbabahagi at pakikipag-ugnay sa mga pangunahing prinsipyo ng Stoicism. Bakit ba napakalakas ng kapangyarihan ng pamumuhay para sa komunidad? Paano nakakatulong ang pagtulong sa iba upang malampasan natin ang lungkot at pangungulila? Malinaw ang sagot ng Stoic philosophy. Hindi tayo nabubuhay sa isang hiwalay na mundo, kundi sa isang mundong puno ng konektado at magkakaugnay na relasyon. Kapag tumutulong tayo sa iba, hindi lamang natin binabago ang buhay nila, binabago rin natin ang sarili nating buhay. Sa pagbibigay, tumatanggap tayo ng mahahalagang gantimpalang espiritual na tumutulong sa ating manatiling matatag kahit sa harap ng matinding pagkawala. Sa huli, itinuturo sa atin ng Stoicism na ang buhay ay maaaring magbago anumang oras at ang pag-iisa ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit sa pamumuhay para sa kapakanan ng komunidad, matatagpuan natin ang kahulugan sa gitna ng hirap at nalalampasan natin ang takot at pag-iisa. Sa pagbibigay sa mga nasa paligid natin, sa lipunan, mararamdaman natin na ang ating buhay ay hindi nasasayang. Gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamabisang paghihiganti ay ang hindi paggaya sa gumawa ng masama. Kapag namuhay tayo para sa kapakanan ng komunidad, tayo'y hindi lamang bahagi ng mundong ito, kundi bahagi rin tayo ng mas dakilang pagbabago. Ika-4 na practice gratitude. Bago natin talakayan ang ika-4 na prinsipyo, may tanong muna ako. Naranasan mo na bang malito at masaktan nang biglaang magbago o matapos ang isang mahalagang relasyon? Tiyak na ang damdaming ito ay nag-iiwan ng lungkot, pagkalito at minsan pakiramdam ng kawalan. Ngunit sa mga sandaling tila madilim ang paligid, kaya mo bang humanap ng dahilan upang magpasalamat pa rin sa buhay kahit pa nagsimula ng lumayo ang mga taong mahalaga sa iyo? Sa tanong na ito, nagsisimula ang ika-4 na lihim ng pilosopiyang Stoic, pagpapasalamat. Isinulat ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations, ang pagkakasangkot sa pagtataguyod ay nagpapalaki sa pagtataguyod. What stands in the way becomes the way. Sa madaling salita, ang balakid ay hindi hadlang, kundi daan mismo. Kapag nagbago ang mga relasyon, ang unang hakbang ay hanapin ang halaga sa mismong pagbabagong iyon. Oo, maaaring maramdaman nating nawala ang isang bahagi ng ating sarili. Pero kung titingnan natin ang pagbabagong ito
mula sa positibong pananaw, maaari tayong magpasalamat para sa mga aral na dala nito tungkol sa pagiging malaya, matatag, at marunong magmahal sa sarili. Ang pasasalamat ay hindi lamang damdamin, isa itong desisyon sa bawat sandali. Maaari nating itanong sa ating sarili, maaari ba akong magpasalamat sa mga taong umalis dahil sa mga aral na iniwan nila? Maaari ko bang makita ang pagbabagong ito bilang pagkakataon upang mas makilala ko pa ang sarili ko? Sa mga oras ng pagbabago, ang pasasalamat ay nagsisilbing gabay upang maunawaan natin ang ating tunay na halaga, hangganan at kakayahan. Ang pasasalamat ay hindi lamang para sa mga mabubuting bagay, kundi lalo na sa mga pagsubok. Dahil sa mga ito, tayo ay humuhubog ng katatagan at karunungan. Isang mahusay na halimbawa nito ay si Steve Jobs. Nang matanggal siya mula sa Apple, ang kumpanyang siya mismo ang nagtatag, maraming taong inakala na iyon na ang katapusan niya. Ngunit sa halip na magpatalo sa kabiguang iyon, pinili ni Jobs na magpasalamat. Bakit? Dahil ang pagkabigong iyon ang nagbukas ng pinto para muling buuin ang kanyang sarili. Sa panahong iyon niya natutunan na ang pagbabago ay hindi laging masama. Minsan, ito ang paraan ng buhay upang ituro sa atin ang mas mataas na layunin. Kaya sa tuwing magbabago ang mga relasyon sa ating paligid, tanungin natin ang sarili, ano ang maaari kong ipagpasalamat? Kapag iniwan ka, huwag agad malugmok. Sa halip, subukang makita ang pagbabagong ito bilang paanyaya upang tuklasin ang mga lakas sa loob mo na hindi mo pa nalalaman. Magpasalamat sa mga taong lumayo dahil sa kanila mo mas malinaw na makikita ang landas patungo sa kalayaan at sariling paninindigan. Kapag nagpapasalamat tayo sa mga nawala, pinapalaya natin ang ating sarili sa lungkot at binubuksan natin ang daan para sa pag-unlad at mas mabuting bersyon ng ating sarili. Ang pasasalamat ay susi hindi lamang sa pagtagumpayan ng mga hamon, kundi sa tunay na pagtamasa ng kagandahan ng buhay. Kapag marunong tayong magpasalamat sa mga biyaya man o sa sakit, unti-unti nating nauunawaan ang mas malalim na kahulugan ng ating paglalakbay. At bago tayo tumungo sa ikalimang aral, taos-puso kaming nagpapasalamat sa iyo. Ang iyong presensya rito, ang pakikinig, ang pagninilay ay isang mahalagang biyaya. Tulungan mo kaming maikalat pa ang mahahalagang aral na ito. I-like at i-share ang video na ito dahil bawat simpleng aksyon ay may malaking epekto tulad ng mga turo ng Stoic philosophy. At huwag kalimutang abangan ang ikalimang aral sa susunod na bahagi. Muli, maraming salamat sa iyong dedikasyon. Awareness of your limits. Kapag biglang nagbago ang isang relasyon, kapag ang mga taong minsang pinagkatiwalaan natin ay unti-unting lumayo, kaya ba nating tanggapin ang mga limitasyon ng ating sarili at ng mga ugnayan natin sa iba? Kaya ba nating aminin na hindi lahat ay kaya nating kontrolin? Isa ito sa mahigpit ngunit napakahalagang turo ng pilosopiyang Stoic. Ang tanging may kontrol tayo ay ang ating kalooban, ang ating mga desisyon at ang ating mga kilos. Ang lahat ng bagay sa labas ng ating sarili, kabilang na ang mga relasyon, ay wala sa ating kapangyarihan. Sa halip na magreklamo, masaktan, o pilitin ang mga bagay na bumalik sa dati, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung nauunawaan natin ang ating mga limitasyon at ang mga bagay na di natin kayang baguhin. Isang makabuluhang halimbawa nito ay ang kwento ni Elizabeth Holmes, ang tagapagtatag ng Theranos. Minsan siyang itinuring na revolusyonaryo sa larangan ng teknolohiya at kalusugan. Ngunit kalaunan ay kinaharap niya ang mapait na katotohanan. Sa kanyang pagsisikap na lumikha ng pagbabago sa industriya ng healthcare, hindi niya tinanggap ang mga limitasyon ng teknolohiya.
ng kaalaman at ng katotohanan. Sa halip na tanggapin ang katotohanang hindi pa handa ang kanilang produkto, pinilit niyang itulak ito sa merkado na humantong sa isang malaking eskandalo. Kung sa simula pa lamang ay tinanggap ni Holmes ang mga hangganan ng agham at teknolohiya, maaring nakagawa pa rin siya ng tunay na positibong ambag sa larangan. Sa halip, ang kanyang pagtangging harapin ang katotohanan ang naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang kumpanya at reputasyon. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala sa ating lahat. Kapag hindi natin kinikilala ang ating mga limitasyon at patuloy nating pinipilit ang mga imposibleng bagay, darating ang oras na kakaharapin natin ang kabiguang hindi natin inaasahan. Ngunit kung kaya nating tanggapin ang katotohanan na may mga bagay tayong hindi kayang kontrolin, doon natin matutuklasan ang tunay na kalayaan. Ang limitasyon ay hindi hadlang, kundi gabay. Ito ang nagsasabi sa atin kung saan tayo dapat tumigil, saan tayo dapat tumutok, at paano tayo dapat lumago. Isipin natin kung lahat ng bagay sa buhay ay kaya nating kontrolin, ang relasyon, ang trabaho, ang opinyon ng iba. Marahil tila makapangyarihan ito sa simula, ngunit napakabigat ng responsibilidad na iyon. Sa realidad, ang tunay na kalayaan ay makakamtan lamang kapag tinatanggap natin na may mga bagay tayong hindi hawak. Sa pagtanggap ng mga limitasyon, natututo tayong tumugon ng may kababaang loob, may pagkaunawa at may kapayapaan. Ang pilosopiyang Stoic at maging ang mga turo ni Jesus ay parehong nagsasabi, ang pag-amin sa ating mga hangganan ay daan patungo sa tunay na kagalakan at kalinawan. Kapag alam mo kung hanggang saan ka lang at tinatanggap mo ito ng may bukas na loob, hindi mo na kailangang mabigatan. Sa halip, matutuklasan mong sa loob ng mga limitasyong iyon ay may kalayaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kalayaang magdesisyon, magmahal at lumago sa tamang direksyon. Kaya ngayong humaharap ka sa mga pagbabagong hindi mo inaasahan, tanungin mo ang sarili mo, kaya ko bang tanggapin ang hindi ko makokontrol? Kaya ko bang ituon ang aking lakas sa paghubog ng sarili kaysa sa paghawak sa iba? Ibahagi ang iyong saloobin at karanasan. Sa pagtanggap sa ating limitasyon, makakahanap tayo ng bagong lakas. Siyam, simplify your life. Kapag biglang nagbago ang mundo sa ating paligid, kapag ang mga relasyon na minsang naging sandigan ay unti-unting nawala, madalas tayong mapuno ng pagkalito, takot at pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang simpleng katotohanan na madalas nating nakakalimutan. Maraming bagay na iniisip nating mahalaga ay pawang panlabas lamang. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa loob, sa ating katahimikan, sa ating kakayahang pamahalaan ang sarili. Ayon sa mga turo ng Stoic philosophy, lalong-lalo na mula kina Epictetus at Marcus Aurelius, ang pagiging payak ay isang makapangyarihang sandata laban sa kaguluhan ng mundo. Sa halip na habulin ang mga bagay na wala sa ating kontrol, maaari tayong bumalik sa sarili, pawiin ang sobrang komplikasyon at mamuhay ng mas simple, ngunit mas makahulugan. Isang makabagong halimbawa nito ay si Marie Kondo, isang Hapon na kilala sa kanyang KonMari method ng paglilinis at pagbawas ng kalat sa buhay. Ang tanong niyang, "Does it spark joy?" ay hindi lamang para sa mga gamit, kundi pati na rin sa emosyon, relasyon at gawi sa buhay. Ang pagiging simple ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng gamit, kundi sa pag-aayos ng ating kaisipan at damdamin. Kapag masyado na tayong napupuno ng ingay mula sa labas, mga inaasahan, takot at pananabik, maaari tayong huminto at tanungin ang sarili, ano ba talaga ang mahalaga? At ito rin ay totoo pagdating sa mga relasyon. Hindi lahat ng tao sa ating buhay ay kailangang manatili.
Hindi lahat ng sakit ay kailangang pasanin habang buhay. Kapag natutunan nating pakawalan ang mga bagay, tao o ideyang hindi na nagbibigay ng saysay sa ating paglalakbay, doon natin tunay na mararamdaman ang ginhawa at kalayaan. Hindi ito pagbitiw sa pag-ibig o responsibilidad. Ito ay isang anyo ng pag-unlad, isang tanda ng pagtanggap at pag-unawa